hinimok na magpasuri sa medical expert. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Senado si Robert Mano. Ibinumungkahi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na magpatingin sa isang health professional si Vice President Sara Duterte. Oh, Sara Duterte! Hoy! Sara Duterte, hoy! Makinig ka kay Coco Pimentel. Mga kababayan, remind ko lang po kayo ha. Si Coco Pimentel po, isa sa mga seryosong senador po yan. Hindi po tulad nila Robin Padilla na mga kengkoy, mga joker. Okay? Si Coco Pimentel, isa sa mga seryosong senador po yan. Hindi po nagbibiro yan. Pero tignan nyo pahayag niya ngayon. Magpatingin ka raw, Sara Duterte, kasi baka sinasapian ka. Di ba? Lawyer yan, di ba? Oh, lawyer yan. Correct yan. Pitong TV, paano naman Pacquiao nyo? At Lito Lapid nyo? Di ba? Sara Duterte, hoy, magpatingin ka daw. My destiny, ayan. Kahit paputol nyo yung walang, ano ba to? Paputol mo yan, walang may pake. Correct. Putulin mo na. Tingin mo. May tama na sa utak si Sara, parang hindi vice kung magsalita, walang manners. Correct. Di ba? Lahat tayo, supposed to be mga kababayan, or actually mga kababayan, lahat tayong mga Pilipino napapansin yung ugali. Yung sintu-sintu ni Sara Duterte. Alam nyo, Sara Duterte, matanong lang kita. Sara Duterte, February ka ba? February ka ba pinanganak? Tanong ko lang. Ako mga kababayan, Pebrero ako. Pebrero ako. Kasi kaya minsan sinasabi, pagka kinakausap ako, kasi hindi ko pinapansin, tapos sasabihin na naman, nako, sinumpong na naman to. Pero pagkatapos naman okay na, di ba? Pero si Sara Duterte, February ba yan? Ako din February. Ay, pero sweet lover ang mga Pebrero. Sa totoo lang mga kababayan, sweet lover yung mga yan. Diyos ko. Diba? Hala, February ako pero di ako si Raulo. Di pare-pareho tayo. Congratulations, nagsama-sama tayo mga Pebrero dito. Ay, naka. Sige, pakinggan na natin ito mga kababayan, Sunod na naging mga public pronouncements niya sa isang press conference noong Biyernes. Sabi ni Pimentel na nag-aalala siya para kay VP Sara dahil masyadong strange o kakaiba ang naging mga pahayag nito. Partikular niya ikinabahala ng senadora naging pahayag ng Vice Presidente tungkol naman sa pagpapahukay ng mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at pagpapatapon nito sa West Philippine Sea. Nagulat ako. Akala ko, sabi ko, AI ba ito? Hindi naman, totoo pala. So it's really unusual yung mga sinabi po ni Vice President Sara. It is really unusual mga kababayan. Unbelievable ba? Parang ganun. Diba? Kumbaga parang out of the world. Out of the universe. Sabi ko nga sa inyo, may saltik yan eh. Sa totoo lang, may saltik po yan si Sara Duterte. Yan, si Coco Pimentel na nagsasabi. Sinasabi ko nga po sa inyo, isa sa mga isa sa mga seryosong senador. Yan ang sinasabi niya, unusual, out of the world. Hindi niya lang marekta eh. Nahihiya. To me, it's strange, na in the first place na naisip niya yun, tapos verbalize lang niya. So ako. Sino sabi? Adelina, totoo ba yan? Kung wala si Sara Duterte, hindi mananalo si BBM? Si Sara Duterte nga ang lumapit kay BBM eh. Siya ang nakiusap.
Okay, siya ang nakiusap na gawin siyang vice presidente. Kami may resibo kami. Eh kayo meron? Ano yung salita ni Sara Duterte? Sa tingin niyo mga kababayan, ano ang paniniwalaan ninyo? Yung salita ng isang saltik, may saltik sa utak, may tama sa utak na si Sara Duterte? O yung resibo na mga balita noon, nung kasagsagan ng kampanya, na ang sabi nga ni Sara Duterte, teka lang, titignan natin yung Nako, ay, sinasabi nilang ganan. Magpakita sila ng ebidensya kung totoo yun. O ito, may papakita ako sa inyong ebidensya na na si Sara Duterte ang nakiusap kay Apo BBM na gawin siyang vice president. Nakikiusap yung pusit kay Apo BBM. Nagmamakaawa. Bakit? Bakit niya ginawa 'yon? Kasi nga kapag ang mga sila or di kaya mga pinklawan ang nakapasok sa Malacanang, nako, delikado mga Duterte din. Bakit? Alam niyo naman, 'di ba? Alam niyo naman mga kababayan, ang mga pinklawan ay may galit din sa mga Duterte. Ito babasahin ko. Sabi ko kay BBM or Bongbong Marcos, pwede mo ba akong gawin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. O nasaan na saan na Sara Duterte yung tutulungan mo si Apo BBM? Actually you're not a asset. You are already a liability in this country. Diyos ko po, mahiya ka nga. Kapal ng mukha mo. Bakit siya ang pinili kong presidential candidates? Kasi para sa akin, importante ang naging governor siya. 4 na term na governor, 1 termino na congressman, 1 termino na senador. Importante sa lahat. Sa akin lahat iyon. Yan po sinabi ni Vice hindi nga pala Vice President, no. Yan. Kayo, ano ang maipapakita ninyo sa aming ebidensya? Yung salita ni Sara Duterte? May saltik yan, Diyos ko po. Papaniwalaan ninyo yung sinasabi-sabi ng taong may saltik. Di may saltik na rin kayo. Ganun lang yun. Di ba mga ka-BBM natin dyan? May bidyong kumakalat galing daw kay Aimee. Nako. Ano pa yung mga sinasabi niya noon? I love you. I love you, Apo BBM. Apo pa nga yung address niya noon. Apo daw, Apo BBM. Plastic. Abno talaga. Tama yung sinabi ni Representative Asidre. Isip bata. Yeah. Bilang hindi naman isang dalubhasa sa medical science. Teka lang, bakit may medical science? Hindi dalubhasa sa medical science. Yung sinasabi ni Coco Pimentel. So ano to ibig mong sabihin, Senator Coco Pimentel? Kailangan niyang magpatingin saan? Sa mga psychiatrist, gano'n. Yun na yun eh. Yun na yun mga kababayan, hindi niya lang kasi madirekta. Kasi syempre baka nahihiya din itong si Senator Coco Pimentel na sabihin na, hoy Sara Duterte, magpatingin ka nga sa psychiatrist kasi mukhang abno ka na. Di ba? Hindi niya lang madirekta mga kababayan kasi nahihiya rin siguro. Kung masasabi kung may mga naririnig akong mga strange is baka kailangan ng mas madunong na tao na kausap or pamilya. Pamilya. Okay, mapasok tayo sa pamilya ni Sara Duterte. Kasi sabi niya kailangan niyang mag-consult sa mga may eksperto about sa health, ganun kasi baka may problema or di kaya lumapit sa pamilya mga kababayan. Paano or ano ang masasabi ng pamilya ni Sara Duterte sa kanya to comfort
Sara Duterte. Si Pulong, Abno, si Paulo, Kurakot, si Digong, papatay na. Anong makukuha ni Sara Duterte na advice sa kanyang pamilya, 'di ba? Puro sintu-sintu yang mga yan eh. Tama ba? Di ba? Walang magandang maisasuggest or masasabi yung pamilya ni Sara Duterte kay Duterte kasi bakit? Sila mismo, mga abno, mga special child. Saan ka makakakita? Diyos ko po, mayor ka. Mayor ka ng isang lungsod. Ayaw ninyo sa droga, nagkalat ang droga dun sa munisipyo mo. 37 yung nagpositibo. Binigyan ka nga ng 51 billion para kahit papaano magkaroon ng flood control dito sa Davao City. Anong ginawa mo? Wala. Pulong. Yung tatay niya, ano naman ang attitude ng tatay niya? Ganon din. Puro PI. Ano ang may dadagdag or ano ang maitutulong nila ngayon kay Sara Duterte kapag lumapit si Sara Duterte sa kanyang pamilya? Kaya mas tama lang yung sinabi ni Coco Pimentel na magpatingin ka. Saan? Sa psychiatrist kasi mukhang may tama ka sa utak. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng check and balance sa gobyerno. Umaasa rin si Pimentel na may mga magtataka pa rin magpagkasundo sila Pangulo Marcos at VP Sara. Kaserbisyo mo sa Senado, Robert Mano para sa Telara. Ayan mga kababayan. Sara Duterte, magpatingin ka na raw sa psychiatrist. Ay, naka. Diyos ko ba.